Ito yung ating pandesal na ginamitan natin ng dough roller. So yun mga sangkay, bali share ko sa inyo yung paggawa natin ng 1 kilong pandesal. Bali itong pandesal mga sangkay is pinadaan natin sa dough roller. So ayan, bali sa 1 kilo meron tayong 100 pieces. Kung papagay, nabilhan na po ito. Kaya hindi na kompleto 100 pieces ito nabilhan na. So ito, share ko sa inyo mga sangkay. Bali sundan nyo na lang yung ating video simula hanggang dulo. At sisimulan na natin yung pagmamasa nitong ating pandesal. So bali nandiyan na sa ating description ng kompletong ingredients. Convert na rin natin yan into cups para kung sakaling wala kayong pangtimbang ay meron kayong cups na magagamit ay makakagawa kayo ng pandesal. So simpleng mga ingredients lang yung kailangan mga sangkay. So yan, bali kailangan lang natin ng asukal, asin, powder milk, butter, shortening, tubig at tunawin lang natin ng maayos yung asukal at saka yung asin nating nilagay. So yan, pag natunaw na natin, lagyan na natin yung harina, yeast at bread improver. Next natin is bubuuhin natin itong ating minamasa. So, bali itong ating masa nga pala mga sangkay is gagamitan natin ng dough roller. Pero kung sakaling kayo ay walang makina para sa pagpapakinis itong ating pandesal, pwede kayo magpakinis gamit ang manual process. So bali kung wala kang idea sa pagpapakinis ng mano-mano ay kung mapapansin nyo dyan sa video mga sangkay, bali ganyan po yung proseso para mapakinis nyo yung masa. Yun nga lang, dapat ang inyong masa ay mas malambot kumpara dyan sa inyong nakikita sa video. So bali mag-add lamang kayo ng liquid para mas mapalambot nyo yung masa para hindi kayo mahirapan sa pagpapakinis ng ating pandesal. So bali ito na nga po, ginamitan na natin ng makina para mas mabilis natin mapakinis yung ating pandesal. So bali kung kayo magnegosyo ng tinapayan ay napakalaking bagay po na mayroon tayong makina dahil mas mapapagaan na ang trabaho natin pag mayroon tayong makina. At after natin mapakinis itong ating masa ay babastunin naman natin itong ating pinakinis na masa. So bali kung kayo ay hindi pa sanay magbaston ng pandesal mga sangkay, pwede nyo naman yung ikat sa laki ng pandesal na gusto nyo at bilugin at idiretso nyo na po sa ating breadcrumbs. So bali yung ganitong pamamaraan kasi mga sangkay, yung pagbaston ng masa ay kadalasan ganito yung makikita nyo kapag papasok kayo sa isang bake shop or mamamasukan kayo sa isang bake shop. Ganito yung pamamaraan ng mga bakery kapag gumagawa sila ng pandesal. Ay binabaston po muna nila mga ingredients ng pandesal mga sangkay. Kung sakali meron kayong gustong i-add na para mas sumarap pang inyong pandesal ay pwede po kayo mag-add. Huwag po kayong mag-alinlangan maglagay ng mga pampasarap mga sangkay kung sakaling meron kayong naiisip para mas sumarap ang inyong tinapay. At dito nga sa part na ito mga sangkay, slice na natin sa breadcrumbs. Kailangan lang natin balutin ito ang ating binaston na masa, balutin ng breadcrumbs. So yan, bali rest muna natin ng mga ilang minuto bago natin ikat. So bali napakasimple lang natin yung pandesal mga sangkay, napakadaling sundan kung sakaling gagawa kayo ng pandesal sa inyong bahay. At ayan, bali na-rest natin yan ng 30 minutes. So bali cut na natin. Ito nga palang ginagawa ko mga sangkay, ang cut po nito is 20 grams. At kung sakaling kayo gagawa nito para pang negosyo, ay wag nyo pong kakalimutan mag-costing nang malaman nyo po kung magkano inyong puhunan. At malaman nyo rin kung magkano nyo bibenta ang inyong pandesal. Nang sa ganon ay malaman nyo po kung kayo ay kikita at hindi malulugi. Dahil kaya nga po tayo nagnegosyo ay para kumita. Sayang yung ating pagod, yung ating puhunan, yung ating oras sa paglalaan dito sa paggawa ng ating produkto kung sakaling wala tayong kikitain. Kaya napakahalaga po na huwag kakalimutan ang pagkukosting kung sakaling gagawin nyo itong pang negosyo. Pero kung sakaling gagawin nyo naman itong pang merienda ay kahit hindi na po kayo mag-costing, wala pong problema yan mga sangkay kung pang merienda lang ang inyong gagawin para dito sa ating pandesal. So bali inulit ko yung kumpletong ingredients natin is nandiyan na po sa ating description. Puntahan nyo na lamang po. Convert na rin natin yan into cups para kung sakali wala kayong timbangan at cups lang available sa inyo ay makakagawa kayo ng pandesal. So bali wag nyo kakalimutan magsuporta sa aking page, pakilike at share na rin itong ating video. At ito na nga, pagkatapos natin maikat lahat yung ating nakabaston na pandesal ay isasalansan na po natin or ilalagay na po natin sa ating tray. Bali ang laman po ng isang tray natin dito is 30 pieces po na pandesal. At wag nyo pong kakalimutan na palsihin muna bago isalang. Yan po ang purpose ng ating yeast. Kailangan nyo po munang i-rest ng mga ilang minuto o oras para makita nyo ang epekto ng yeast. At ayun na nga, pagkatapos natin masalansan lahat or may lagay sa tray, ay meron tayong 100 pieces na pandesal. So bali, inuulit ko, huwag nyo kakalimutan magpalsa bago natin isalang. At after 1 hour and 30 minutes ng ating pagpapalsa, isasalang na natin yung ating pandesal. So balang init ng ating oven dyan mga sangkay is 160 degrees Celsius. So yan yung init ng ating oven mga sangkay bago natin isalang itong ating pandesal. At after 6 minutes ibaba mga sangkay, ililipat natin sa taas itong ating salang. So ang purpose po niyan mga sangkay pag-angat natin para po hindi masunog yung bandang ilalim ng ating pandesal. Bali yung papupulahin naman natin dyan yung ibabaw ng ating pandesal. So inuulit ko, after 6 minutes ay ililipat natin sa itaas. At ito na nga, after 7 minutes mga sangkay is luto na yung ating pandesal. Bali niluto natin to ng 13 minutes. So bali kung gusto nyo mas mapula pa dyan na pandesal ay pwede po kayo mag-extend ng oras sa pagluluto kahit ng ilang minuto.